Mga kapatid, sa aking tingin, mas kailangan natin ang kapayapaan kaysa kayamanan, malaking sweldo, katanyagan, papuri ng tao. Dahil pag yun ang uunahin natin, yung mga kayamanan at karangalan na yan, ay may damdamin tayo na hindi nasisiyahan. Na kahit yan ay madagdagan pa, yay kulang. Parang tayo'y naglalakbay na hindi natin maabot-abot kung saan tayo magiging masaya. Kulang ang kaligayahan, mga kapatid, kapag walang kapayapaan. Ang buong mundo, budget ng nakaraan ay gumastos ng $15 trillion para maging mapayapa ang ating daigdig. Napakalaking halaga, mga kapatid. Yung 15 trillion na yon, kung hindi magulo, ay ipamamahagi sana sa lahat ng tao sa mundo, pwedeng bigyan ng $5 araw-araw. Pakalaking pera, mga kapatid. Mga 700 million tao sa mundo, nabubuhay ngayon ng $1.9 lang ang kinikita. Mahigit lang ng kaunti ng 100. Kung ang bigas ay 60, ay di 40 na lamang yung pangulam. Ay pero magastos ang daigdig, magulo, dahil walang kapayapaan. Isang doktor ay nag-iwan ng parang survey kung ano yung number 1 kagustuhan ng mga pasyente niya. Meron po ditong 1 page lang, pakisagutan po naman. At nung hapon na ay tiningnan ng doktor yung number 1 pangangailangan ng pasyente niya. At nasumpungan niya, 67% ang kailangan nila ay kapayapaan. 67%. Gusto nilang maging mapayapa ang buhay. Ano nang gulo ng aming buhay? At alam niyo, mga kapatid, kung ano-ano na ang nagawa para magkaroon ng kapayapaan. May mga naimbentong mga antipsychotic drugs na babaguhin yung nature nung nerve at nung cells na pinagmumula ng stress at ng depression. Para makatulog, makakain, sapagkat pag hindi yun nabago ay mangangagat, maninipa, mababaril, magsisuicide. Antipsychotic drugs. Ngunit, hindi lahat ay na doktor ay pwedeng magresita nito. Kakaunti lamang ang pwedeng magresita niyan. Hindi mo yan mabibili ng basta-basta nang walang resita ng doktor para dyan. At yan ay mahal at may mga adverse effect. Ay yung iba'y lumilipat sa herbal, mga mababangong halaman, sapagkat para magamot yung utak ay kinakailangan ng ilong. Dahil bawat tao ay mayroong amoy na nagpapagaling sa kanya. Kaya hindi lamang kung anong mga payo o anong mga gamot, dapat yung ating ilong ay makakaamoy din ng amoy para sa atin.
Na pag yung amoy na nagpapasakit sa iyo ay lagi mong naaamoy, mamamatay ka agad. Bawat isa sa atin ay may kanyang gustong amoy, may gustong kulay, may gustong timpla. At yan ay marami yung mga herbs na yan. Ngunit itong mga herbs ay panandalian lamang ang epekto. Hindi yan tumatagal. Pag yan ay dumaan sa ating olfactory, makakaamoy tayo ng mga 10 milyong scent. Kaya kahit na ihiwalay, alam mo yung pandan, alam mo yung amoy niya. Alam mo kung anong amoy ng kwan, sapagkat yan ay mga compound, mga iba't ibang amoy na pinagsama-sama. At maililista natin kung anong amoy yan. At yung amoy, yung pagpapagaling nagmumula sa olfactory. I-deliver yung healing sa ating isip at sa buong himay-may natin. Kaya yung iba'y mayroong aroma therapy. Pupunta ka sa expert na mayroon kayong mga scent, may mga fragrance na gayon. Ngunit, bagaman ay kay namassage na, nakapagbakasyon ko na kung saan-saan, uuwi ka pa rin na malungkot, uuwi ka pa rin depressed, nagastusan ka lang. Ngunit ang banal na kasulatan ay mayroong ipinangako sa Isaiah 9:6. Narituan niya, isang bata ay isisilang. Isang bata ay darating. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, prinsipe ng kapayapaan. Gusto ko doon tayo magtuon sa prinsipe ng kapayapaan sapagkat yan ang ating kailangan. Si Jesus Christ, nung siya'y bata pa ay walang kalaro na itinulak. Walang kinagat. Walang inagawa ng laruan. Siya ay mapayapang kalaro, mapayapang kapitbahay. Walang magrereklamo kay Jose at kay Maria na yung anak ninyo'y magulo. Yung anak ninyo'y ganyan, walang narinig. Ang napapabalita ay naroon sa templo, sa bahay ng kanyang ama, at nakikipag-aralan sa mga doktor ng kautusan. Doon siya nakilala. At nang siya ay nagmiministeryo na, hinahangad ng mga tao na marinig ang kanyang tinig. Pambihira ang kanyang tinig. Ang kanyang itsura ay itsurang prinsipe ng kapayapaan. At alam niyo mga kapatid, siya yung isang tao na hindi mo magugulat. Hindi siya namumutla. Lahat ay normal. Hinaharap niyang payapang-payapa ang lahat ng sitwasyon. At minsan, sila ng kanyang mga lagad ay sumakay sa bangka at nag-aalimpuyo ang bagyo. Talagang nasa panganib silang malubog. Ang mga alagad ay nagulimihanan at hanggang sila'y napatingin sa kanilang Panginoon na payapang-payapang natutulog. Sabi nila'y, Guro, walang anuman sa iyo na tayo mapapahamak. Hindi sa takot sa bagyo, hindi takot sa lindol o sa El Nino o kung sa anuman. Ang tawag sa kanya ay prinsipe ng kapayapaan. Ang sabi niya, kayo'y sumunod sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba. Yun ang hinahangaan sa kanya. Doon siya kilala sa kaamuan at kapakumbabaan.
Yung kaamuan plus kapakumbabaan equals kapayapaan. Alsin mo ang kaamuan, hindi mo makakamtan ng kapayapaan. Alsin mo ang kapakumbabaan, hindi pwedeng magkaroon ng kapayapaan. Basta kung gusto mong maging mapayapa, kung gusto mong maging maamo, dadagdagan mo lagi yan ang kapayapaan. At alam niyo, ang sabi ni Jesus Christ, mga alagad, kung kayo'y namamangha sa kapayapaan. Sabi niya sa Juan 14:27, ang aking kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ipinamamana. Yung palang kapayapaan ay namamana. Iniiwan ko sa inyo. Yan ang legacy ko sa inyo. Yan ang alaala ko sa inyo. Yan ang kayamanang iiwan ko sa inyo. Ay, pag mag-iwan tayo ng kayamanan, ay pag-aawayan lang yan. Ang iniwan ni Kristo ay kapayapaan. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay. Papansinin ninyo. Iniiwan at ibinibigay. Apa mga kapatid, ay sabi ng mga alagad, Panginoon, yung bagang kapayapaan mong yan, yung nakikita naman, naririnig na sa inyo, magiging ganyan din kami. Panginoon, pambihira yan. Iiwan mo sa amin, ibibigay mo sa amin. Ay mga kapatid, wala doong karapat-dapat doon sa kausap ni Kristo. Baka yung isa doon ay medyo kalbo na, medyo upaw, na magagalitin. Na doong hindi pa nangingisda, magdaragat pa, pag walang huli at malakas ang alon kung magtungayaw sa laot, ay matindi. Yung isang naghahasa lagi ng itak at mahina ang hapin. Mag-isip ko, tatagayin ko, pamimilangguan ko ikaw. Yung isa doon ay nangungupit, yung iiwanan ng kapayapaan. Yung pinahiran siya, binuhusan ng mabangong nardo, ay nagreklamo. Dapat niya sa mga dukha na yan ibigay. Pero sabi ng Bible, hindi nagmamalasakit sa dukha, kundi para kupitan ang dukha. Alam niyo yung iba ang bukang bibig ay dukha. Pero yun ay para mangupit sa dukha. Yung isa doon, yung may magkapatid na sinabihan niya ng iiwanan ng kapayapaan. Bibigyan ng kapayapaan ay ang gusto nun ay pag uupo na si Kristo sa kanyang kaharian, silang magkapatid ang nasa tabi, yung isa'y nasa kanan at yung isa'y nasa kaliwa. Ang gusto'y maging bosen. Yun, yung iiwanan ni Kristo ng kapayapaan. Yung 12 yun ay laging nagtatalo. Ang pinagtatalunan ay kung sino sa kanila ang pinakamagaling. May problema yung 12 yon. Kala yung mga kapatid, yung mga alagad ni Kristo, kagaya ng ibang samahan dyan, sakit ng ulo. Yung 12 alagad ni Kristo. Sabi niya, iiwanan ko kayo ng kapayapaan. Yan ang inyong kamanghaan. Kayo'y magiging hiwaga, magiging mirakulo, kayo'y magiging alaman kapag kayo'y nagkaroon ng kapayapaan. Iiwan ko yan sa inyo. Yang kapayapaang yan ay hindi na uubos. Yan ay bubukal sa inyong mga puso. Bagay ang kapayapaan sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon at sa lahat ng tao.
Yang taong magulo, bigyan mo ng kapayapaan. Yang taong masakim, bigyan mo ng kapayapaan. Yan ay magagamit ninyo kahit saan. Kahit kanino at anumang sitwasyon, magagamit ninyo. Kaya sabi ng Panginoon, iiwan ko yan sa inyo. Sabi niya, mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Hindi tayo yung sasali-sali sa mga rally. Ibang grupo na yun, hindi yun tayo. Hindi tayo yung nagko-comment sa Facebook. Sabi, pagkakuan, nambubumba pa rin siya magdala na rin, bombahin na rin natin. Bakit tayo matatakot sa mga, hindi tayo gayon. Ibang grupo yon. Tayo yung mapagpayapa. Tayo yung nananalangin ng kapayapaan. Tayo yung walang kinikilingan. Dapat ay kilala tayong mapagpayapa. Tagapagpahupa ng galit. Tagapagpalamig ng init. Hindi tayo tagasulsol sa isang pamahalaan, sa isang barangay, sa isang asosasyon. Tayo'y alamat, hiwaga, mirakulo, kung tayo'y mapagpayapa. Iiwan ko yan anya sa inyo, yung kapayapaan yan. Alam nyo, nang yung mga alagad ay naiwanan ng kapayapaan, hindi na sila takot. Ipako man sa krus, pirituhin man sa langis, ano man yung gawin, sila'y mapagpayapa. Kagaya ni Job, ano man yung mangyari, mapagpayapa. Si Daniel, pagtulungan man, mapagpayapa. Makarating man ang makasong ng bagyo, mga lindol, mga kasawian sa buhay, hindi mo makahalataan nang mayroong galit ang paghinanakit, puot, sapagkat ya'y mga anak ng kapayapaan. Naiwanan niya ng kapayapaan. At alam ba niyo, itong kapayapaan ay mayroon tayong kapanagutan. Ito'y kinukultivate. Hindi ito yung pag binigyan ka ng kapayapaan ay wala ka ng bahagi. Ang bahagi mo, para ito'y mapakinabangan mo, ay huwag kang matatakot ni magugulumihanan. Kaya para yung kapayapaan ay lumago, papraktisin mo na huwag matakot. Na hindi mo, pag makita mo yung bigas, ay 60 pesos na, ay sasabi mo, talaga ako, hindi-nervyos ako. 60 na yung bigas doon. 60 taon na niya yung 80 na yun. Hindi kayong nininervyos. Hindi kayong nanonood ng TV ay kayo hindi na mapakali, talagang masama ng daigdig. Hindi ka gayon. Bukod ang iyong reaksyon, paglalabanan mo yung takot sapagkat pinalalago mo yung kapayapaan. Kaya't sa banal na kasulatan, marami kang mababasang huwag kayong matakot. Magpakatapang kayo. Magpakalalaki kayo. Laksan ninyo ang inyong loob. Makikita niyo yan. Sapagkat pag ating pinapraktis yon, lalago at pakikinabangan natin yung kapayapaan. Kaya sabi ng Panginoon ay, huwag kayong matakot, ni magulumihanan man. Dahil, anong ikatatakot ninyo, iniiwanan ko kayo ng kapayapaan. Ay, mahal na niyang bilihin yung bagay magmumura, yung bilihin yon kapag ikaw ay natakot. Pag nagulumihan ng kabaga, ay mumurang isda. Sabi ng ating Panginoon, alin sa inyo na sa pagkabalisa ay madadagdagan ng isang dangkal yung buhay? Wala. Wala kayong pakikinabangin kung kayo mabalisa. Alam niyo yung
Yung kapayapaan ang lunas. Yun ang gamot sa kabalisahan. Kaya, huwag kayong magugulimihanan. Huwag taranta. Huwag rindi. Alam nyo, yung taong taranta, kung ano-anong mali ang nagagawa at kung ano-anong mali ang nasasabi. May nakita akong kwan, yung bagang mali-mali. Pag itapon mo yan, kahit ano tinatapon, kahit anong marinig. Bakit? Taranta. At yung taong, huwag kang hihingi ng payo sa isang taong hindi mapayapa. Kung ano-anong ihahatol niyan, kung ano-anong ipapayo niyan. Kaya't na, yun ang kanito, at ating papraktisin. Natakot tayo ng kaunti, sa susunod hindi na ako Bakit ako'y matatakot? Ay ang Panginoon ay nasa akin. Bakit? Yun ang kanito, bakit ako'y matatakot? Hanggang dumating ang araw, na kayo yung mga walang takot, hindi natatakot, chismis man, italakirin man ng iba, itumba man ng iba, babangon niya na hindi gumaganti ng masama sa masama, sapagkat ay anak ng kapayapaan. At alam niyo, ang sabi ni Apostol Pablo, sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Anong ganda, no? Hindi ba kayong paglalakad din? Tingnan mo yung taong mayroong problema. Paglalakad din, nakakunot, nakasakay sa jeep. Alam mo mayroong problema. Yung nabinyagan ko doon sa Occidental Mindoro, ay magtitinda. Alam niya yung taong naglalakad, kahit maganda yung damit, kahit bago yung damit, at talagang bagong ligo, maganda yung damit, mamahalin, sapatos. Alam niya sa lakad lang at sa mukha yung walang pera. Kaya siya nag-aalok. Pag alam niyang walang pera, sapagkat alam niya sa mukha hindi na niya inaalok. Ay, kapag ikay nakaalok, bumili yung 1,000 taong walang pera, kahit gandahan mo ng paliwanag, hindi yung bibili. At yung man ay umorder sa hiya at pag i-deliver sa iyo, hindi yung makukuha sapagkat walang pera. Alam niya yung mukha ng walang pera. Sa mukha ay tinitingnan, ito yung walang pera, ito yung ganyan. Sabi ko, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Kahit isang pardible ay huwag niyong gagawing problema. Kahit yung nahulog na bulpen, hayaan na ninyo at nahulog na. Yung hindi na, mahirap ang maghanap no, magaling pa bumili ng bago. Kaysa ikay maghanap niyang nawala na yan. Sa halip, may gagawin, huwag kang mag-aalala, pero sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo. Ilalapit mo sa Diyos yung lahat mong pangangailangan, pati pardible, ay ilapit mo sa Diyos. Lahat daw lahat ng pangangailangan. Ito, hindi ka nag-aalala sa lahat ng bagay, pero ilalapit mo sa Diyos ang lahat ng pangangailangan mo. Kaya may gagawin ka rin. At pakinggan yung sasabihin. Ilapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya ikaw, yung lahat mong kinakailangan, huwag kang mag-aalala, ilalapit mo sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ang ganda mga kapatid, ay yung iba'y hindi na nananalangin. At kapag walang-wala ng remedyo ay luluhod at mananalangin. Ay, late na. Wala na, naligaw na, nabalian na, ay siya. Saka lamang
is lalapit sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Anong klaseng pananalangin? Pananalangin na may pasasalamat. Aba mga kapatid, hindi basta-basta panalangin. Ilalapit mo yan sa Diyos yung lahat ng bagay sa pananalangin na may pasasalamat. Kaya, pag tayo mananalangin, sikapin natin na mayroon tayong ipinagpapasalamat. Panginoon, ako po'y aping-api sa nangyaring ari. Sinasabi ko sa iyo, ako po'y aping-api. Pero salamat po na natutuhan kong mahalin ang aking mga Panginoon. Malilimot ko yan maya-maya ng kaunti. Salamat po sa kaloob ng pagpapatawad. Huwag kang mananalangin ng puro hingi lang, puro reklamo. Baganday, ilapit mo sa Diyos sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. 7. Kung ginagawa nyo ito, kasi baka ang ginagawa natin ay marami tayong hinihingi, pero puro reklamo. Baka ang ginagawa natin ay kung kani-kanino tayo nahingi, ay hindi tayo binigyan kaya tayo nakinala. Nung ako'y mayroon pa, binibigyan ko ng kaya, nahingi lang ako ng kaunti, baka kung kanino ko lang hindi ko nahingi. Sa Diyos mo dalhin yan. Sa dito, kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan. Mananalangin ka na may pagpapasalamat sa lahat ng iyong kailangan. Hindi pa tapos yung panalangin mo, maginhawa na yung iyong kalooban. Nagkaroon ka ng kapayapaan. Dahil kung wala kang kapayapaan, akala mo ay kulang yung sweldo mo. Nang magkaroon ka ng kapayapaan, kasyanan lang pala. Nang wala kang kapayapaan, akala mo'y aping-api ka. Nang magkaroon ka ng kapayapaan, yung pala'y pagsubok lang. Pare kayo mapalakas. Kita nyo? Maraming sa problema natin, sa pananalangin na may pasasalamat, marami na ang nasolve bago tayo magsalita ng amen. Marami nang nasolve. Nagkabibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Sapagkat ang pinagmulan ng marami nating problema ay galing sa kakulangan ng kapayapaan. At pansinin ninyo yung sumunod na mga salita, siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Ano yung inyong maiisip? Salamat sa Panginoon na ako'y na kay Kristo Jesus. Hindi man masagana sa gayong bagay, ako'y na kay Kristo naman. Ay di ba kaya ay malaking pagpapala? Pansinin ninyo ang katapusan, sabi dito, at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Kung paano mo hinarap yung problema, hindi kayang unawain ng iyong kahanggan. Yung ginay, kung sa akin ay nasampig ako yan. Kung sa akin nangyari yan, pag hindi nasabunutan ko yan sa karamihan. Ba't mo kanya nagawa? Nagkulangan niya ako ng pasensya talaga niya ako yung nang dilim ang paningin pero, kapag binigyan ka ng Diyos ang kapayapaan, yung kapayapaang yon, hindi kayang unawain ng tao. Ikaw ay na-layout dahil sa pananampalataya, ikaw ay masaya. Hindi yung kayang unawain ng mga taga-opisina. Anong klaseng tao yan? Minura mo ay nagkisap-kisap lang. Sabi ng mga nakapanood, matindi rin yon. Hindi ko kaya yon.
hindi kayang unawain ng tao. Kaya mga kapatid, tayo nakatira sa daigdig na magulo at mapanglaw. At tayo yung mga anak ng kapayapaan. Ang sabi ng Panginoon, ang aking kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong matakot ni magulihanan man. At ang kapayapang ito ay napakataas ang antas. Hindi kayang unawain ng tao. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita.